bali magsisimula yung biyahe natin sa Tarlac City. Yan, Tarlac City. Pupunta tayo dito sa Gapan, Nueva Ecija. Then from Gapan, pupunta tayo dito sa Minalungaw National Park. Well, bago natin marating itong Minalungaw National Park, merong daan ditong papakanan. Puro backdoor kasi itong dadaanan natin. Mula Gapan City, dadaan tayo dito sa paanan ng Sierra Madre. So, general na car yung pinaka-target natin dyan. Kasi, ang goal ko ay babaybayin itong general na car papunta naman ng Dingalan, Aurora. Asa na yung Dingalan? Ito na. Ito na ba yun? Yan. Pero yun po yung pinaka-plano mga brother. Pinaka-last na rides natin dapat yan. Backdoor from general na car papunta ng Dingalan, Aurora. Pero panoorin nyo yung buong video, yung buong kwento kung ano nangyari. Pero yan po yung initial plan natin sa rides na ito. Let's go. December 28, 2024. Ito na dapat ang huling backdoor ride ko kung gagawin ngayong taon. Kumbaga huling hirit na to sa 2024 pero inuulan pa rin kami dito sa Central Luzon. Ang ruta ay ang backdoor mula General Tino Nueva Ecija papunta ng DRT sa Bulacan. Maganda pa ang weather kagabi kaya akala ko ay tuloy-tuloy na pero bigla akong inulan sa kalsada. Dadaanan din natin dito ang back road papunta ng Minalungaw National Park mula sa Gapan City. Sinubukan ko ng daanan to dati noong 2022 gamit ko si Dominar pero hindi ko kinaya dahil hindi pa naaayos ang kalsada. Ay, palang kunting babaan pa lang yan ha. Mabuti na tayo ng siyam-siyam dito. Mag-usapan lang natin tong si Rosa dahil matagal yun ang tinatanong to. It's been a year nung tinatanong nyo kung anong motor ang gamit ko. Ito na nga, i-reveal na natin. Kalimutan kong magpagas na naman. Last time kasi naubusan ako ng gasolina sa may Central Luzon Link Expressway. Buti na lang, may mga nagtatrabaho doon sa may tulay. Full tank ako ya. Pula. Buti na lang meron silang mga motor yung mga nagtatrabaho doon. Mga pala guys, around 7 or 8 liters lang tong tangke na ito. Kung sa bagay dirt bike naman kasi ito, so pero syempre mas magaan. 438. Grabe na pa ako limlim ngayong araw. Actually alas 8 na to pero dahil nga makulimlim mukhang alas 6 pa lang. Central Luzon Link Expressway. Bilis ang biyahe, grabe. Full throttle all the way from Tarlac City. Bad shot Ganda-ganda ng panahon kagabi. Tumitingin pa ako sa mga stars sa langit Tapos sa ambon, uulan din pala ngayong umaga. Tapos na tayo mag-breakfast. Kakatapos lang din ng ambon dito. Basang-basa na yung kalsada. Ay. Malamang kung umulan dito, umulan din sa may bundok. Sa may General Tino. Most likely. Nakakainis. Ngayon mag-video kasi itong camera ko ay wala nang cover yung USB-C kung saan nakasaksak yung external microphone ko. So hindi na siya waterproof. May walay si kuya. Ramdam ko na. Mahirap itong part ng kalsada na to dati.
This is not an option for now. Madali na to. Flat na siya. Segunda, mi amigo. Sabi ko na nga ba kasi maganda na yung pagkaka-flat niya eh. Ready for concreting na. Ito na nga, sementado na rito. Malapad kasi 2 lane siya. Palipad muna tayo ng drone mga brother. Alright, kabit ko ulit yung microphone natin kasi medyo lumiliwanag na yung kapaligiran. Actually, ang ruta natin ngayong araw ay mula dito sa mula doon sa Gapan, Nueva Ecija papunta doon sa DRT. Kung maalala nyo, meron akong previous video dito, I think a few days ago, tungkol sa kalsadang ginagawa doon sa DRT papunta ng Dingalan. Yun ang tutumbukin natin mamaya, papakita ko sa inyo. Hindi exactly yung kalsadang yun, pero malapit doon sa kalsadang yun. Kasi kung susundan natin tong kalsada na to, ang tumbok na ito ay Minalungaw National Park. Ngayon, bibigyan natin ng twist itong ride natin na to, ng backdoor ride. Papalihis tayo dito ng kalsada papunta sa DRT, tapos pagbalik natin, ilulup natin yan. Mayroon pang isang kalsada pababa naman mula DRT papuntang Minalungaw National Park. At doon tayo bababa mamaya pag uwi para makaligo pa tayo doon sa ilog, para mas maganda yung ruta natin. Alright, medyo mahirap-hirap na itong tatahakin natin dito. Diyan lang sa babaan, diyan tayo papakanan. Boss, yung papuntang DRT pwede ba dyan? Kaso nga lang, mahirap ba ngayon? Mahirap ngayon? Na kailang kalas na dumaan doon? Dito papuntang DRT. Ha? Meron ako nakitang kalsada rito papahiwalay, papakanan. Doon sa may Minalungaw, yung tabi mismo ng Minalungaw yun, ano? Oo. Gusto ko sana subukan to, baka inisip ko mas mahirap nga yata to. Kaya nga, gubat na nga, no? Mamaya kasi ang bala ko, dito ako dadaan, tapos pagbaba ko naman galing DRT, doon na ako sa Minalungaw bababa. Yung sinasabi mong dinaanan mo. Pero yun, mas madali yun sa tingin mo. Mas madali nga kasi nakita ko ibang video. Salamat ha. Salamat. Ayan, si kuya ang tinuturo niya. Meron kasing dalawang kalsada. Sabi sa akin ni kuya, baka daw mas mahirap to kasi gubat daw yung dadaanan ko dito. Pero subukan lang natin. Pwede naman tayong bumalik eh. Meron tayong choice na bumalik, mga brother. Saan yung babaan? Grabe, madulas to. Buti kumakapit yung gulong natin. Yung dumaan ditong isa, oh. Bakas ng gulong yan ng 2 wheels. Nadulas-dulas siya dito. Kumakapit pa naman yung gulong ko na maayos. Good job. Bungad pa lang to eh. Paakyat natin ng bundok. Sa malamang yun na yung kalbaryo dyan. Po. Ito na, akyatan na to. Sarat din ang bagsak ko. Hindi nila ang tayo. Ito trail na to mga brother. Ay. Wait. Ganito ay madulas to. Ito.
dito sa taas. Punta rito. Kaya naman, susundan lang natin yung mga rat dito malilit. Pero, anong taas na ito? Napapuzzle na tuloy ako. Hindi ko na pati makita yung kalsada nila doon. Ito, medyo mahirap na rin to pero kaya. Pero banda dyan sa taas. Iniisip ko kasi kung ganito na yung quality ng kalsada dito hanggang sa taas. Naku po, abutin tayo ng siyam-siyam dito. Bukod sa madulas yan, kasi may mga lumot-lumot na. Abutin tayo ng siyam-siyam sa kakasurvive dito sa ano na to, daan na bato na to. Gawin natin, balik tayo. Sundan natin yung isang ruta mula dun sa Minalungaw National Park mismo. At yun na yun, from Minalungaw, aakyat tayo papunta ng DRT. Huwag na to, halangan ako dito eh. Kasi nagbago na yung terrain, puro bato ng ganito. Kaya may nagtitrail dito, papunta ng Minalungaw, ay ng DRT. Oo, DRT, Bulacan. Meron nga, kaso nga lang yung may part ng ilog. Di ba may ilog doon sa baba? Yung parang sapa. Bato na may lumot. Pagkatapos ba nun, batuhan pa rin sa taas na ganon? O ganito na yung iba? Mula doon pala sa sapa, kung saan ako tumigil kanina, yung inayawan natin. Parang ilang akyatan na lang daw, sementadong kalsada na. Sabi ni Kuya. Kaso nga lang, nawarningan din ako. Sabi, ay meron daw nagpa-firing dyan. Kaya mas maganda kung dadaan ka dito, pababa ka. Ibig sabihin, manggagaling ka sa taas sa may DRT. Alright guys, dito na tayo sa Minalungaw National Park. Yung papunta dito yung Minalungaw. At dito naman tayo papakaliwa, Kunakon or Sitio Kunakon, Barangay Pias, General Tinio. Yan. So ngayon, mula dito naman sa kalsada na to, maganda naman sa tingin ko yung kalsada. Paakyat tayo sa bundok na to para marating natin yung DRT Bulacan. So far makapit naman to, dahil nga meron ng nakatambak na graba. I think ready na rin to para sementuhin. Kaso nga lang, ito naulanan ulit nung bumagyo. Naanod ulit yung mga ibang parts na tinambak. Dito wala nang tambak. Buti may bato-bato pa to, kahit paano kakapit ang gulong natin dito. Yan, kapit pa. Pag walang bato yan, ako. Ito na naman, bumabalik na naman yung itim na ulap dito. Lumalabas na si Haring Araw kanina eh. Oops. Uy. Buti lang talaga may bato-bato to. Huwag kayo, may kulong-kulong pa. Tsaka may scooter. Wala akong karapatan magreklamo dito. Off-road lang talaga to, pero kalsada talaga siya na dinadaanan regularly ng mga taga rito. Grabe, kumukuli-kulimlim ulit. Sana hindi umulan.
Ah, ang dulas, grabe yan. Kalma lang, kalma. Mukhang mahaba-habang babaan to ah. Mahaba nga. Wait, saan tayo na ito? Pero maganda rin tong gulong na to ah. Kumakapit siya. Maganda yung kapit niya. Ano bang brand ng gulong na to nabili ko? Yeah. Wait lang, nasundan ba natin ng tama? Mali ang nasundan natin. Puta, saktong-sakto yung gulong. Ito pala dapat tayo. Itong kaliwa na to. Yan, nakuha na natin yung tamang ruta. Ang tanong, gano'ng kahirap to? Ito yata wala nang tambak na buhangin. Kaya mas madulas na. Ay, ito na nga. How de Carabao Batoten. Grabing dulas, madulas to. Ay. Ay. Yeah. Ah. Grabing putik. Ang lagkit. Palang konting babaan pa lang yan ha. Katumba-tumba na tayo. Paano pa kaya kung mayroon pang mas malala dyan sa unahan? Diyos mio. Wala na. Boots ko. Kumakapit talaga siya. Ito mas malala pa. Tara, silipin ko lang. Para may chance pa tayo mag-back out dyan. Kung sakali. Kolong-kolong, di na rin diniretso. Malamang hirap na hirap yan dito. Ayan, ito, wala na to. Wala na to. Abuti na tayo ng siyam-siyam dito. Pangbarakan. Ayan o. Tulak, tulak, tulak. Buti sila, may mga nagtutulak na kasama.
Panalo. Lakas to na. I think naka-porting na to mga to eh. Dito naman tayo, sa gilid tayo dadaan. May isang rat doon na hindi masyado nadadaanan. Hopefully mas matigas. Alright guys, back to Minalungaw tayo. Babalikan na lang natin yan kapag hindi na masyado maulan. Ang lakas ng agos ng tubig mga brother. Paano to? Yan. At finally, eto na yung Minalungaw National Park. Yan na yung tipak ng bato. The Gorge, paano ba to? Gorge River. Pero ang ganda niyan, isa sa pinaka-epic na pasyalan dito sa Nueva Vizcaya or Nueva Ecija. Ito na yung main road na mas banayad kumpara doon sa dinaanan natin kanina. Mas banayad to. Ito talaga yung pinaka main road na papunta dito sa Minalungaw. Yung manggagaling sa Peñaranda. Tambay muna tayo dito, maaga pa naman to. Pag-usapan lang natin tong si Rosa dahil matagal yun ang tinatanong to. It's been a year nung tinatanong nyo kung anong motor ang gamit ko. Ito na nga, i-reveal na natin. Ito ay Rusi KRY 200. Yun po yung model at saka brand nito, Rusi. Nagulat kayo? Actually mga iba dito alam na kung anong model to o anong brand. So unang tanong nyo sa akin, sirain ba tong Rusi na to? O hindi ako makapagbigay ng specific answer pagdating sa mga Rusi products. Pero kaya ko magbigay ng background base dito sa experience ko sa motor na to. So gamit ko na ng isang taon. Simula pa lang napakadami na nagtatanong kung ano ba ang motor ang gamit ko. Pag-usapan na agad natin yung mga sira. Eto. Alright guys, unang sira ni Rusi KRY 200 ay susian. Etong ignition switch. 1,000 odo pa lang meron na siyang palya. Kaya kung mapapansin nyo, ang pangalan ng susi ko dito ay Honda. Kasi ang kamatch ng ignition switch nito ay Honda TMX 155. Match na match po yan. Karamihan po ng parts nitong KRY 200 ay pang Honda TMX 155. Kaya napakadaling hanapin yung pyesa niya. Ayan, madali lang isalpak to actually. Panoorin nyo lang sa YouTube kung paano magsalpak nito. Pero hindi kayo abutin ng 5 minutes yan. OEM to, galing Thailand na ignition switch ng Honda TMX. I think 300 plus lang to, 350 parang ganyan. Pagdating na sa 8,000 odo, ang nasira naman ay yung odometer cable. Asan na ba yung odometer cable? Ito yon. Hindi na nagpa-function mga brother. 9,129 yung listed dun sa mileage niya. Kasi hindi na umangat yan. 8,000 odo pa lang, pumapalya na siya. Eventually, at 9,121 or 129, totally nawala na. Hindi na gumana yung cable. Pwede kayong bumili ng cable. Hindi ko lang alam kung magkano. I think 1,000 din yan, mahigit. Medyo may kamahalan din. At yan lang yung nasira sa akin. Punta naman tayo ngayon sa modification. Meron at merong flaw dun sa kung ano man ang pwede nating palitan dyan. Isa lang naman, actually isa lang yung modification nya. Etong foot peg na to, mapapansin nyo dito nang galing yan. Diyan nang galing, pinutol ko yan. Nilipat ko siya dito sa may side ng swing arm. Pag dun siya, sobrang lapit yung tayo ko pag tumatayo ako sa motor.
etong handlebar nandito na siya sa ano ko, sa tiyan ko. Hindi ko na siya mabalansin ng tama pag nakatayo ako. So far, yun lang yung modification na ginawa ko dito sa chassis niya. Ngayon, punta naman tayo sa performance upgrade. Pero papakita ko sa inyo isa-isa ang mga ginawa ko sa performance upgrade. Dahil kung stock to stock, etong KRY 200 ng Rusi ay makunat siyang tumakbo. Sobrang kunat. 96 kilometers per hour lang yung top speed nito. Unang upgrade natin na ginawa dito ay porting sa head ng makina. So hindi ko ma-explain to sa inyo ng sobrang detailed. Hindi naman tayo gumagawa ng mga ganyan. Hindi naman tayo nangangarera. Usually yung gumagawa ng mga ganyan, mga nangangarera. Pinapalakihan yung butas ng exhaust at saka yung intake ng hangin doon sa taas ng makina. Ayun yung head nya. Kaya tinawag na head parte dito. Mas malaki yung butas na yon, mas maraming hangin ang papasok at lalabas, at kakain din siya ng mas malakas o mas maraming gasolina. Ang resulta nun ay mas malakas yung motor mo. Better performance kumpara sa stock. Yun po yung dahilan kung bakit nagpapa-headworks or nagpapalaki ng butas dun sa head ng motor. Kailangan mo na rin ng mag-upgrade ng ibang parts. So halimbawa yung iba, yung medyo hardcore na nag-upgrade ng engine power, ay nagbo-bore up pa. Ibig sabihin nagpapalaki sila ng bore, ng piston. Pag nagpalaki naman ng piston, siyempre dagdag yun sa cc or yung displacement ng motor, diba? Kung halimbawa itong si Rosa o Rusa ay 200cc, pwede niyang gawing 200 or 300cc or 250cc, depende sa laki ng piston na ginamit nyo. Pang touring lang yung setup dahil hindi naman tayo nangangarera. So pang touring lang yung pinagawa ko. So hindi ko lang sigurado kung gaano nakalaki yung butas niya sa exhaust at saka intake at saka yung sa valve din. Pero yun lang sinabi ko, pang touring, tapos sila nang bahala doon. Ito I think 63mm yung gamit niya na piston pang 200cc. Hindi ko lang sigurado pero parang ganon. Kung gawin mo namang 300cc siya, most likely magiging 70mm na yung piston mo. Sobrang laki na nun. So pag nagpagawa ka naman na ito, kailangan mo na mag-upgrade ng mga ibang parts. So itong gamit ko namang karburador ay 28mm ng Nibi brand. Magandang brand po ito. So pangalawang upgrade to, di ba? Pangatlong upgrade, etong ignition coil. Ang ignition coil naman natin ay gawa ng Phyto brand 7400. Siyempre nag-upgrade din tayo ng CDI. Napakadumi pa. Napakadumi pa. Kakarwas natin yan mamaya. So itong CDI, racing CDI, tinatanggal niya yung limiter ng RPM mo. Ibig sabihin dati kasi limited lang yung RPM na yan. I think 8,000, tapos bumababa na dahil kontrolado siya ng stock na CDI. Ngayon ito, RPM na ito, I think umaabot na yan 13 or 12. Mura lang din yan, I think kulang-kulang 600 pesos lang. Tapos meron din tayong muffler. Ayan, or itong exhaust nya. So kailangan mo ring mag-upgrade na ito ng mas malaking butas para magmamatch siya doon sa upgrade mo dito sa head. Kasi nga maalala nyo, pinalakihan yung intake tsaka exhaust nya. So ito yung exhaust naman, part 2 ng exhaust. Kailangan mas malaki itong butas para mas malakas yung puwersa. Pero ito yung lakas na ito mga brother, ay pasok po yan sa requirement ng LTO. Hindi po yan bulahaw na klase ng pipe. So far yun lang yung upgrade natin. So syempre nagdagdag na rin ako ng MDL para dagdag ilaw sa gabi. Yan, so naglagay din ako ng alloy na fuel filter. Yung stock kasi walang ganito yan, walang filter yon. So kapag madumi yung yung gasolina na nilagay, magkakaroon ng bara dito sa karburador mo. Mura lang din to, I think 150 pesos lang. So napakamura yung upgrade, no? Pagka big bike yan, mag-upgrade ka ng big bike, Diyos mio, mangangamote ka kung wala ka masyado budget. Pero sa mga gantong motor lang, sobrang mura. Tapos naglagay din ako ng riser nga pala dito, riser para mas relax yung kamay ko kapag nagtuturing ako. Kasi most of the time touring ko lang ang ginagamit to, hindi naman sa trail talaga. Bago ko makalimutan, ang sprocket ko ngayon ay 1440 teeth sa likod, 14 dito sa harap sa engine nya.
Para sa akin, sa bigat ko na to ay match na match yan. Kasi nakadepende rin yan sa bigat nyo na rider. Pero sa bigat ko, 14 teeth sa harap sa engine nya, tsaka 40 sa likod. Perfect yan. May dulo yan at saka mayroon ding akyatan yan. May arangkada rin. Yan, sa gulong naman, nagpalaki ako ng gulong sa likod. 120/90/16. O nga pala, stock pa rin yung size ng rim ko dito sa likod. 16 po ang size niyan. Ang liit, no? 16 lang. Pero pag tinitignan mo sa malayo, hindi naman halata. Parang 17 lang din. Kasi yung standard na ginagamit sa mga trail ay 18/21. 18 sa likod, 21 sa harap. Para dagdag din yon ng taas ng ground clearance. Pero gaya nga sabi ko sa inyo, hindi naman tayo nag-hardcore trail. Tamang backdoor challenge lang naman tayo. Backroad challenge lang naman tayo. Yung ground clearance na ito napakataas na para doon sa ganung activity na ginagawa natin. Ang taas niya, no? So kahit stuck lang tong sa likod, walang problema. Wala namang naging issue dito. Sa makina niya sobrang tahimik din. Nakakatuwa nga, no? Kasi syempre pag sinabi mong Rusi, unang papasok sa isip natin yan, ano? Sirain, 'di ba? So ito na, nabanggit ko naman yung mga sira niya. Pero hindi siya ganun ka-major na problema sa motor. Yung madali lang palitan. Pero advice ko sa inyo, pag kukuha kayo nito, hindi nyo mamamaximize talaga yung power ng 200cc na ito kung hindi kayo mag-upgrade ng performance. Bakit sa dinami-dami ng brand ng motor, bakit napunta ka sa Rusi brand? I think nabanggit ko na to dati, CRF 150 yung priority noon. Kahit bago ko pa man bilhin si Dominar 400, CRF 150 na yung nakaplano na bibilhin ko. Kaso nga lang nainganyo tayo kay Dominar dahil nga pwede siya sa expressway. Siyempre malaking advantage doon. Hindi naman ako nagsisisi na binili ko si Dominar dahil napakadami kaming memories ng motor na yun. Ngayon nung na-experience ko yung power ng 400cc, yan nga si Dominar, parang sabi ko hindi na ako bababa ng 200cc at least sa dirt bike. Definitely hindi na 150cc. Kasi kung bibili ako ng 150cc na dirt bike, ang mangyayari dyan, parang ginawa ko dito, magpo-port pa rin ako, magpapalaki pa rin ako ng piston para umabot ng let's say 180cc or 200cc. Ganun yung mangyayari doon. So gagastos pa rin naman ako. At saka I think pinaka factor niyan ay mura. Una kong nakita tong motor na to, na hindi ko lubos akalain na merong dirt bike ang Rusi. Never kong naisip na merong dirt bike ang China. Seryoso. Ang alam ko lang na dirt bike nung kapanahunan ko nung bata pa kami, ang mga sikat nun ay DT, 2-stroke po yan. DT, KMX, KLX, yan po yung sikat nun. XR ng Honda, XR 150 at saka XR 200. Yun po yung mga sikat nun eh. So hindi naman, wala namang China nung panahon na yan eh. So ngayon nalaman ko nung pumunta ako ng Dinapigi Isabela na kasi meron akong nakita doon sa Dinapigi noon na ito mismo kulay na to, na kulay orange. Sabi ko ano ba to, KTM ba to? Kasi usually KTM orange eh. Tinanong ko siya, sabi niya hindi, Rusi po yan. So nagdududa pa ako kung kukunin ko to nung nakita ko dito sa Tarlac. Kasi nga syempre ano ba yung performance, hindi ko pa nga nadadrive yan, malay ko ba kung anong performance ng motor na yan. So ang sabi sa akin, hindi daw sila nagpapatest drive. Sabi ko hindi pala ako yung nagpapatest drive. Ako siguro ganito ang gawin natin, magda-down ako ng para lang maiuwi ko to para matest drive ko siya. So nag-down ako, tapos kung hindi ko siya magugustuhan, babalik ko siya, di ba? So ganun na lang yung nasa isip ko noon, na ganun pala, ayaw nyo pala magpa-test drive ha. Eventually nagustuhan ko siya. Eventually nagustuhan ko to kasi nung during that time minamadali ko na yung backdoor challenge ko doon sa Cordillera. Kung mapapansin nyo, kakukuha ko pa lang to 1 month after na nakuha ko, nag backdoor challenge na agad ako sa Cordillera. Sobrang tagal ko nang pinaplano yung backdoor challenge na yun mga brother. As in sobrang tagal na. By January lumarga na ako, papunta na ako ng Cordillera sa mga backdoors. Kung kayo baguhan na magti-trail bike o mag-enduro, kung baguhan kayo at saka medyo maselan kayo sa brand, kasi may mga ganyan eh, maselan talaga sa brand, ayaw nila ng ganito, ay gusto nila yung tested na ba, kumbaga yung mga branded na tested na Yamaha etc, mga ganon.
bili kayo ng KLX 140. Sobrang gaan ng motor na yan mga brother. Carb type siya. Pero kailangan nyo pa rin mag-upgrade talaga doon. Kailangan nyo pa rin mag-upgrade doon. Pangalawang option nyo ay CRF 150. Magaan din yung CRF 150. FI siya pero air cooled. So pag umiinit yon, ramdam mo rin na bumababa yung power niya, yung CRF 150. Iba pa rin talaga yung delivery ng water cooled o kaya yung liquid cooled na mga motor. Dahil mas mabilis bumaba yung temperature niya. Gusto niyo rin namang mura, katulad nito, 75,000 lang to. Brand new, 75,000. Yan, subukan niyo tong Rusi KRY 200. Or actually meron pang mas mura dito. Ang buong akala ko ito na yung pinakamura sa lahat. Yung pala meron pang mas mura, 60,000 lang. Pero syempre China bike yun. Kung hindi na, gaya ng sabi ko, hindi kayo maselan sa brand, pwede nyo i-consider ang mga China bikes. Total, gagamitin nyo rin naman sa baraga nyan. Sisirain nyo rin naman sa bundok, sa trail. May mga upgrades lang talaga yung gagawin. Kasi kung meron kayong trail bike mga brother, maniwala kayo sa akin o hindi, mababago yung pananaw nyo sa riding limitations kung meron kayong trail bike. Sobrang ganang enduro mga brother, sobrang daling dalhin. Yung level of comfort mo lang doon lang medyo kompromiso doon, dahil nga syempre hindi naman siya designed for comfort riding, kasi nga pangbaragan pero ma-achieve mo rin naman yon, hindi nga lang 100% katulad ng scooter, katulad ng may ibang motor. I-modify mo lang yung upuan mo para kahit pa paano, at saka yung handlebar mo, konting modification para mas relax. Hindi ako makapaghanap ng upgrade natin kasi naghanap na ako ng ibang dirt bike, kasi dirt bike din na talaga ang plano kong bilhin ulit. Nakipag-meet up na ako sa taga San Fernando, Pampanga, CRF 250. Alang yan, tangkad, sobrang tangkad pala nun sa akin. So sa ngayon si Rosa pa rin ang magagamit. So taong 2025 most likely itong Rusi KRY pa rin ang gagamitin ko. Siya pa rin ang makakasama ko sa mga adventure. Si Dominar 400 ayan sa bahay lang, na-stuck na na-stuck na siya. At more adventure ngayong 2025 mga brother, more adventure ngayong 2025. Ito na mga brother, sigurado ako dito. Dinaanan natin na basa-basa, parang ngayon may basa pa rin pero hindi na ganun kalala. 2025 na, Happy New Year mga brother. Ito ang kauna-unahang backdoor ride ko ngayong taon. Excited dahil babalikan natin itong ruta na ito na manggagaling mula General Tino Nueva Ecija hanggang DRT sa Bulacan. Sa nakaraang video ay hindi ako nakalusot sa rutang ito dahil sa dulas ng kalsada. Pero umayos na ang panahon kaya tara subukan ulit natin. Susubukan ko rin kumonekta sa ginagawang daan mula DRT Bulacan papunta ng Dingalan sa Aurora. Magsisimula tayo dito sa Maharlika Highway, itong yellow line na to. So kung galing kayo ng Manila ay dadaan kayo dito sa part na to, Barangay San Roque, Gapan City, sa Nueva Ecija. So pag nakita niyo itong kanto na to, kakanan kayo dito, dire-diretso niyo lang po yan. At dito naman kayo titigil, Maruhat National High School. Sa may bandang unahan lang na ito, merong kanto. Ito po yung kanto na to. Ayan. Susundan nyo rin po ito, papakanan ulit kayo. Yan na po yung back road na papunta ng Minalungaw National Park. Pwede po kahit sedan, pwede po yan. Medyo may kahabaan din yung off-road yan, pero maganda po yung pagkaka-off-road. May tambak na nabuhangin at saka graba. Kaya halos flat na siya, kumbaga ready na siya for concreting. Sundan nyo lang po yan, dire-diretso, hanggang marating nyo itong likuan na to. Maganda rin po yung view dito sa likuan. Ayan, paikot. Tapos dire-diretso ulit dito hanggang marating itong Minalungaw National Park. Dito tayo papasok papunta sa back road papunta ng DRT Bulacan. Bago mag Minalungaw National Park. Wala pang 1 kilometro mula dito sa lilikuan natin. Susundan ko naman to, pataas papunta dito sa bundok. Pero ang pinaka-primary na ruta natin ay dito sa kanto na to. Kakanan tayo dito. At susundan lang natin yan, paikot-ikot. Basically, itong mga kalsada dito, konektado naman yung mga yan, mga maliliit na ruta na yan. Pero syempre yun nga lang, hindi sementado yung mga yan. So anyway, yan po yung ruta natin papunta ng
DRT Bulacan. Isang backdoor na naman mula dito sa General Tino, Nueva Ecija. Let's go. Dito na nga pala tayo sa bypass road ng Cabanatuan City. Lumiliwaliwanag na ang panahon. Hindi ko pala nalilinisan tong helmet ko. Daming insektong mancha. Sana nga hindi tayo ulanin. Ang forecast ngayong umaga ay makulimlim. January na. Ano ba to? January 8, January 9. Masarap na actually mag-rides ngayon, kaso nga lang sa kaso ng dadaanan natin sa may General Tino, nakita nyo naman yung nakaraang video ko, lusak-lusak. So ganung klase ng kalsada, yung walang natambak na buhangin at saka graba, yun yung mga madudulas. Kahit naambunan lang yung mga yun. Actually mas malala pa ngayon pag naambunan lang. Dito pwede tayo dito mga brother. Kukonekta to sa main road. Pero pwede naman kayo doon, idiretso nyo lang doon. Pero dito na lang tayo para shortcut. Makanan kayo rito. Yan, merong Iglesia ni Cristo dito. Kita naman to sa mapa, sa Google Maps. Kaya hindi kayo maliligaw. So ito na bali yung back road. Nakokonekta papunta ng Minalungaw National Park. At syempre itong daan din na to ay kukonekta sa mga barangay din dito. Nung unang daan ko dito dati, gamit ko si Dominar 400. Itong part na to sinesemento pa lang noon. Ngayon sementado na. 2 taon na rin ang nakakalipas nun. Naku, kumukulim-kulim na naman. Basta okay lang, huwag lang umulan. Ito yung dinaanan ko nung December, nung pumunta ako nung sinubukan kong daanan yung back road or backdoor papunta ng DRT mula General Tino. Dito ako pumasok noon. Itong part naman na to dati, sementado na to, kaso nga lang bitak-bitak. So parang rough road lang din yung dinadaanan mo. Ito na, off-road na to. Woohoo! Tayo kaliwa. Ayan, dry na yung lupa. Sana sa bundok dry na rin para wala na masyadong hassle. Ang ganda rin dito. Woo! Maganda na to kasi dati lubak-lubak to eh. Bulldozer na. Ito dry na Hindi pa naman madulas yung mga graba nya. Hindi pa masyadong nakakalat. Pagdating ng summer, kalat-kalat na to. Ito na yung mahirap dati. Mahirap dati to nung 2022. Malalaking bato yan. Ngayon okay na. Nag-aantay na lang ng semento.
Alright. Ito yung sementadong part. Ito na, sementado na. May mga konting-konting putol na lang yan. Pero mula dito hanggang Minalungaw National Park ay halos sementado na yan mga brother. Minamadali na nila. Siguro ihabol to ng summer. Kasi alam nila pagka summer talagang dinadagsan ng turista yung Minalungaw. So tama lang, no? Yan, paikot dyan, pababa, papunta ron. Last time hindi ko inakyat to nung dumaan tayo dito kasi basa, madulas. Tara, akyatin natin. Pero burol to, burol. Yun. Ganda. Ganda rin. Hindi na ako magpapalipad ng drone dahil sobrang lakas ng hangin. Pero ang ganda. Ayan, lakas ng hangin guys. Hindi ako makapagpapalipad ng drone. Ayan na yung kalsadang pinanggalingan natin. Bandang Gapan. Malayo pa yung Gapan dito. I think Bondaron pa. Malayo yung dinaanan natin din. Paikot papunta dito sa kabundukan ng General Tino. Paikot yan, bababa, ayun na yung kalsada papunta doon. Yan, kukonekta yun doon. Dire-diretso lang yan, Minalungaw na yan, tumbok yan. Tapos yung kalsada na yun, papahiwalay. Yan yung unang pinasukan natin na hindi ko tinuloy dahil merong sapa dyan na nababalot ng lumot. Tanaw nyo yung Mount Arayat, napakaganda. Sa camera maliit na lang yan, yung Mount Arayat na yan. Kasi nung nag-drone shot ako dito nung nakaraan, napakaganda ng view. Pero pag tinignan mo sa drone shot, ang liit-liit na ng Mount Arayat. Pero ang laki. Malaki siya pag kayo mismo dito personal. Ganda, overlooking, Nueva Ecija. Masarap na mag-camping dito. Magbaon lang kayo siyempre ng tubig dahil wala namang source ng tubig dito. Grabe lakas ng hangin! Tinutulak ako ay puto. Kita nyo, dapang-dapa na yung mga talahib. Sobrang lakas ng hangin. Walang yan, tinutulak ako, ang lakas. Kita nyo yan, dabang-dapa na yung talahib. Yan, ito yung dinaanan natin nung una. Nung pumunta ako dyan sa kabilang ruta. Napansin nyo yung kalsada, sementado na siya. So sa mga susunod na araw, tatanggalin na rin, open na rin sa kabila. Kaya putol-putol na ganito ginawa nila kasi syempre yung mga ibang parts ng kalsada kailangang sementohin. Ito kasi para tong detour, para may madaanan pa ng mga motorista habang yung kabilang kalsada ay pinapatuyo, parang ganyan. Katulad yan, pinapatuyo pa lang yan. Mga 2 weeks siguro bago buksan. Depende. May ginagawang tulay. Alright, dito na tayo. Diyan lang sa may unahan. Wala pang 1 kilometro yan. Yan na yung Minalungaw National Park. Yan na yung ilog. Dito na tayo kakanan guys. Again, pakita ko ulit sa inyo. Sitio Cunacon, Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija. Sana tuyo na yung dinaanan nating madudulas na part ng kalsada dyan nung nakaraan. Okay naman yung panahon dito. May araw pa. Let's go.
May cross pa doon, oh. I think may pinapasyalan din dyan. Ito na yata. Wait lang, ito na ba yun? Ito na mga brother. Sigurado ako dito. Dinaanan natin na basa-basa. Parang ngayon, may basa pa rin pero hindi na ganun kalala. Yun. Oops. May mga lubak pa rin na ganito. Pero hindi na ganun kasinlala. Pumunta tayong ubod ng dulas. Dito ako natumba noon sa part na to. Oops. Yeah, up. Yeah, dito ako natumba. Tapos dito naman yung pinakita kong akyatan na ubod ng hirap. Basang-basa, tapos kahit maglakad ka madudulas ka dito noon eh. Basic na lang. Matigas na. Machigas na. Ito mahirap to kapag tag-ulan. Ngayon mga ano na, maganda lang kasi kapit na kapit yung gulong mo sa ganito eh. Tamang basa lang. Alright. Malalalim yung ibang rat dito pero sobrang manageable siya. Wait lang ha. Nasusundan pa ba natin to? Double check lang yung map guys. Map checking. Yep. We're on the right track. Good progress to. Last time bungad lang tayo nakapasok sa may trail. Sana to. Ngayon nakalayo na tayo ng konti. Tsaka sa tingin ko maiksi lang to mga brother. Matatagalan lang talaga yung biyahe nyo rito. Ang magpapahirap kapag tag-ulan kayo pumunta. Pero pag ganito na, wala na, basic na lang to. Yeah. Oops. Titinding babaan. Kalma amigo. Kalma. Tranquilo. Naku, ito nga mahirap to kapag talaga pag tag-ulan. Ayan o, patay makina na tayo. Ayan o, matarik to. Imaginin mo na tag-ulan ka pumunta rito. O kaya basa to. Yung tipong ano lang, naambunan lang. Yun yung mga klase ng basa na sobrang dulas. Ayan, pakita ko lang sa inyo. Hindi mabibigyan ng hustisya ng camera to eh. Pero yung mga nakadaan na dito, alam nila kung gaano katarik yan. Tapos ang lalalim pa ng rat. Nice!
Nice, perfect timing. Hindi na tayo nahirapan ng todo. Ito matarik din to. Ito, pakita ko sa inyo Sa gilid tayo dadaan. Ito na, balansihan na. Balanse. Yeah boy. Sa gitna lang. Wait lang, pakita ko lang sa inyo. Nahulog pa ako sa rat. Buti na lang sa dulo na. Magkasunod yan Kahit 4 wheels pa ang aakyat dito kapag nabasa to. Hirap na hirap dito yan. Pababa. Tapos pataas naman yung kaninang binaba natin sa kabilang side. Kasi sa baba niyan, ilog na yun, sapa na yun. Nice. May paganong effect pa. Ako, dalawa na rito. Nahirapan yung mga taga ritong bumiyahe kapag katagulan. Ayun, wala man lang tambak to. Walang katambak-tambak na buhangin. Tsaka graba. Madulas yan. Ayun, nakyatan. Tirahin natin sa gilid. Gedli attack. Kaya naman kaso medyo kaya naman. Kaya mo naman iwasan yung mga malalalim na rat doon. Kaya. Mataas naman yung ground clearance niya. Innova, kaya ng Innova yan. Okay. Ito na yung main road, mga brother. Barangay Talamsi yata to. Kakaliwa tayo dito. Alangan kasi ako dun sa babalikan sana natin, maiksi lang pala para maikot natin yung dalawang ruta. Ito ginagawa rin pala rito, nagwaway din sila. Lapad ng kalsada Yeah. Ayos yung mga project na ginagawa dito. Panalo rin. Pero malapad siya. Segunda lang, sapat na. Yun yung Sitio Talamsi. Dati kasi nung dumaan ako dito, makipot lang to ang lapad na ito Ito ba yung dating kalsada rito o ibang hinukayan? Ito rin, tapos pinalapad lang okay. Yan, nadaanan ko na to dati, naalala ko, pinalapad lang yung kalsada niya. Pero grabe yung improvements niya. Pag ikaw taga rito, talaga matutuwa ka rin. Sarap maligo rito. Ang linaw ng tubig, mga brother. Grabe, wait lang. Parang gusto kong rito Oops. Grabe, ang linaw ng tubig. Ang ganda pa ng may balete doon Nandito na tayo finally sa DRT to Dingalan Road. Hindi ko na videoan mula doon sa pinakadulo niya pababa kasi may mga tricky parts dito sa unahan. Sa likod natin na dinaanan ko. Sayang hindi ko na videoan kasi hindi ko naubos na pala yung battery ng camera kanina. Ito na lang yung pinaka-last na pinakamatarik na akyatan papunta doon sa taas. Last na to. Kaya nga pala, banggitin ko na lang din yung dulo ng ginagawang DRT to Dingalan Road, dito nga kung saan tayo ngayon, ay doon pa rin kung saan ako last tumigil.
hanggang sa unahan lang. In-scrape lang naman nila yun, nilinisan nila. Pero putol na rin doon sa mula doon kung saan ako tumigil last time, mga about 300 meters lang. Putol na yun. So matagal-tagal pa nga tong project na to. Kasi napakadaming bundok ang dadaanan yan mga brother para lang marating yung Dinggalan. Maraming bundok pa dito, banda rito. Isipin nyo kung ilang ilog pa dadaanan yan. So tulay, tapos maghuhukay pa sila sa gilid ng bundok, etc. kung anong gagawin. Pero at least nakikita natin yung progression ng project na ginagawa. O shoutout nyo pala sa mga tropa natin dito. Thank you salamat! Mula dito naman sa tuktok, banayad na yan. May konting babaan na lang dyan, pero banayad na. So bali ang ginawa ko dito, kumonekta tayo dito sa may ginagawang DRT to Dinggalan Road. Mula dun sa ruta na pinanggalingan natin na galing sa Mialungaw sa may General Tinio. So purong dirt road ang dinadaanan natin, puro off-road na to. Mula sa General Tinio. Para kompleto yung off-roading adventure natin, di ba? Ito medyo banayad na to. Nandito tayo kakanan kasi putol na yan dito. Pag didiretsuin mo yan, papunta yan sa ilog. Papunta yan sa ilog. Na part pa rin to guys ng DRT to Dinggalan Road. Yan. Wala akong drone shot ngayon ha. Hindi ko nakuha na yung mga mahihirap na part ng kalsada dun. Pero ganun pa man, ay panalo pa rin dahil meron naman tayong action camera. Na-record naman yan. Segunda lang, sapat na. Ito na yung main road. Ito na guys yung main road. Yan, so kung gusto yung daanan, yung dinaanan ko kanina, pag galing kayo halimbawa ng San Miguel, Bulacan or galing kayo ng South, manggagaling kayo dito niyan, di ba? Didiretso nyo lang tong kalsada na to, papakanan kayo dyan. Yung susunod na barangay or sitio dyan, merong daan papakaliwa. Didiretso nyo lang yung papakaliwa na yun, pababa. Papunta na yun ng Minalungaw. Natin dito naman sa kaliwa, ito yung pinakabungad papasok doon sa ginagawang DRT to Dinggalan Road. Ito sa may pinto na yan, sa may gate. So isa na namang backdoor ang nadaanan natin. Although dalawang ruta yan na pwede nyong daanan, at least natapos natin yung isang backdoor or isang back road papunta dito sa DRT Bulacan na manggagaling doon sa General Tinio, Nueva Ecija. Alright guys, so ang magiging point of reference natin dito ay itong Doña Remedios Municipal Hall. Kasi nandito tayo sa Barangay Pulong Sampaloc. Ayan. Ito po yan. Barangay Pulong Sampaloc. At kung makikita nyo itong triangle na to, itong junction na to, pangalan niya triangle eh. Ayan. Para maging familiar kayo ng konti. Sa mga nadaan na dito, alam kong familiar na kayo dito sa junction na to. Bali dyan yung backdoor na susundan natin. Mula dito sa DRT Poblacion, kukonekta tayo papunta dito sa Caribbean Waves Water Park Resort. Isa yan sa mga magiging landmark nyo. Tapos kukonekta tayo papunta dito sa taas, papakanan, hanggang marating natin yung Barangay Bayabas. Yan. So, yun yung mga i-search nyo sa map kung medyo nalilito kayo dito. Hanapin nyo yung Caribbean, tapos itong Barangay Bayabas. Tapos kakanan tayo dito sa maliit na kalsada na to. Yan, kakanan.
Dire-diretso lang yan. Susundan nyo lang naman to mga brother. At papalibutan lang natin itong Helix Mining Development. Yan. So itong mining na to, parang dolomite yung kinukuha. At napag-alaman ko na ito pala yung source ng semento. O, isa to sa mga raw products ng semento na ginagawa ng Holcim Cement. But anyway, yan, papalibutan lang natin to. Yan, susundan natin itong kalsada na to. Pababa, pababa, pababa. Dire-diretso na yan, pababa, pababa, pababa. Hanggang marating natin itong Matiktik Bridge, which is, ito na yung Norsagaray Poblasyon. Yung backdoor na yan na pinakita ko sa inyo, ay panalo na po yan kung pag-uusapan ay makaiwas dun sa traffic congestion sa may bandang Angat, Bulacan. Dito kasi sa may bandang Angat, ito po yan, pagkalagpas nyo mismo dito sa tulay, traffic na po yan mula dito. Hindi ko lang sigurado kung naayos na yung kalsada dyan na ginagawa nung nakaraan. At kahit wala namang inaayos dyan, talagang traffic congested area to dahil nga may mga truck. Sobrang daming truck po yan na dumadaan. So, ibabypass mo ngayon itong poblasyon ng Angat, Bulacan. Ayan. So, babaybayin pa natin to. Susunod na bayan naman dito, ito yung Norsagaray, which is yung tutumbukin natin. Mula dito sa DRT Bulacan, kukonekta tayo ng Norsagaray. Pagdediretsuin mo na to, which is yung main road naman, pababa punta ng Angat, Bulacan. I think okay naman to kasi may mga madadaanan tayong view deck. So I think legit nga tong ruta na to. Let's go. Ito yung pinaka shortcut bale. Hopefully, shortcut to. Dadaanan natin dito yung Caribbean. Ganda naman yung kalsada. Swabbers. Wait. Tama, dito tayo kakanan. Tingin-tingin muna tayo siguro sa mga view deck na madadaanan natin dito. Ayun o, meron. Pwede tayo magkape muna. Kape paw. Kape pay. Ito tulay. Wait lang. Felinos Hill yung nakita natin. Malayo pa pala, akala ko katabi mismo ng kalsada. Barangay Bayabas. Barangay Bayabas na tayo. Bayabas Elementary School. Huwag kayong ganda ng kalsada Aspaltado pa. Nothing to complain. Saan pa kayo? May bubong na kalsada. Tayo dito. Diretsuin natin to. Ito ba yung tinuturo niyang kalsada? Kahit mukhang okay naman yung kalsada. Yun. Ayan, nasusundan na natin. Gulo.
ng ruta na to mga brother. Ayos tong ruta na to, tingnan nyo. Backdoor. Oops. Kasi may mga barangay pala rito pa. Tumutulo Falls. Ayan, may falls pa dito. Alright. Tercera lang sapat na. Uy, may dalawang kalsada. Itong kalsada na to kukonekta ng Norsagaray, pwede? Ayan, tama tong tinatahak natin na landas. Tamang landas to. Papunta ng Norsagaray to, for sure. Ngayon, ang susunod na tanong dyan, kung merong ibang kalsada or itong kalsada na to, pwede rin kumonekta papunta ng Montalban. Oh, ito na. Hindi, sementado pa rin. Maganda ngayong kalsada rito eh, oh. I mean, may mga parts na talagang bakbak na rin katulad na ito, bakbak. Maganda yung kalsada so far. I mean, sementado siya. Pero parang pakiramdam ko dito, ano na, parang sobrang liblib na ng lugar na to. Pero kung titignan mo sa mapa, meron namang mga barangay na madadaanan. Dito sa western side, yan na yung mining, minahan. Helix ang pangalan ng minahan na yan. At least based sa map. Hindi ng mga sasakyan dito. Two wheels pero parang merong pakpak. Doon nilalagay yung karga. Uy, eto. Maganda tong part na to mga brother, oh. Batong bundok kaya, no? Parang sa biyak na bato sa Bulacan. Ayan, ewan ko makapansin nyo sa camera dito sa kanan natin. Batong bundok yan. Natatakpan kasi ng mga puno, ayan, oh. Ayan, nagpapakita na, ayan. Ayun, nagpapakita na, ayan. Pinapalibutan pa natin. Matindi rin to. Mabatoski. So, Norsagaray River ang matutumbok natin dito. Kakanan tayo dito, kakanan. Kasi ito pala, paikot lang, papunta rin lang dun. Ayos mag-adventure dito, ah. Ayos pala maglibot-libot din dito. Barangay Bangkal. Ayan, Barangay Bangkal na tayo. So, pinapalibutan lang natin yung minahan dito sa kanan natin. Parang dolomite yung kinukuha dyan. Ayun, oh, kulay puti. Yan, oh.
Ito pala yung pinaka-gate ng Minahan. Mahirap sundan yung mga ganyang klase ng ano, mga fully loaded na mga truck kasi na malaki yung chance na matutumba. Ito lang tayo, pagbigyan tayo. Yan. Hindi advisable na tabihan mo yung mga ganyan. Minahan, saan na naman to? Barangay Baraka. Dito tayo papuntang Barangay Baraka. Sitio Matiktik. May tiktik yata rito eh. Wait lang, ito na yata. Ito na nga. Tinuturo sa atin, papakanan tayo dito. Pababa rito. Ayos tong shortcut na to. Tara. Aha, aha. Oops. Aha, aha. Oops, pwede. Wait lang, dito tayo sa kabila. Oh, eto na. Saan na tayo napunta? Wait lang. Dapat sinundan na lang natin sa yung main road. Balik tayo. Wrong turn. Na wrong turn tayo. Dito dapat tayo. Hay. Bawal? Sige boss, thank you ah. Barangay Baraka, yan ang tutumbukin natin sa dulo. Dead end na yan ang barangay. Yan. So yung style pala ng paggawa ng semento dito ay nakita niyo yung helix kanina, yung sinasabi kong parang dolomite na hinuhukay. Yun na pala yung pinanggagalingan ng ginagawang semento. Yun na pala yun. So yun lang yung quarry nila. I think iba rin yung contractor na naghuhukay, nagkukwari. At itong Holcim naman, dyan naman ngayon yung production niya sa semento. Tayong gasolina. Pag-gasolina muna tayo sa taas. Tol, saan may gasolina? Tao po. May gasolina? Ha? Saan kayo may gasolina? Ubusan tayo ng gasolina. Naka-reserve na lang to. Mga 1 liter lang tong natin, reserve.
Mahirap na, baka maubusan tayo pag didiretso natin to. Diretso na natin to ng pinaka-target natin. Total sa baba rin naman yung may yung may gasolina. Hindi na natin didiretso yan. Hindi na natin tutuloy. Okay guys, balik tayo dito sa kanto kung saan tayo umakyat kanina papunta rito. So dead end na yan, obviously. Dead end na yan, and at the same time merong magandang pasyalan sa dulo niyan. Pinakadulo niyan ay Barangay Baraka. At may mga campsite doon na dinadayo. Hindi na natin napuntahan dahil nabitin tayo sa gasolina. Tara, diretso na natin sa Norsagaray. Tumbok daw na ito sa bayan mismo ng Anyway guys, ang tumbok natin ito ay ito na, simbahan. Kita ko na mula rito. Simbahan ng Norsagaray. Grabe tong lugar na to. Napaka-traffic na ito. Napakadaming dumadaan na truck na ganito tapos mag-iipot yung kalsada. Ito na yung simbahan, no. Ewan ko kung tama na nga to. Naalala ko na tong pure gold na to. Tingnan nyo kung gaano marami ng truck na yan dadaan sa gitna ng bayan ng Norsagaray. Siksikan sila doon. Pag dito naman kayo kakaliwa, pwede nyo makita dyan yung Bitbit River at saka yung Angat Dam. Ipo Dam din, Ipo Dam makita nyo. Big T. I love Big T. Bang level din, ano. Anyway guys, tara. Ito yung papunta ng Bitbit Bridge. Subukan nating maghanap ng mapag-overnightan doon sa Bitbit Bridge. Most likely magano tayo doon, magduduyan tayo. Actually nakailang beses na rin ako pumunta dito. Lalo na nung nakatira pa ako dito sa Manila. Tansyahin muna natin kung magduduyan moment pa tayo dyan. May dala-dala naman ako laging duyan. Hindi na tayo magdadala ng tent dahil masyadong hassle. Malaki masyado yon. Hassle dalhin. Ito kapehan, no. May kape? Kape? Kape muna tayo. Yan yung, ito yung Bitbit River. Yan. Uy, marami pa rin tao. Tanong natin dito kung magkano. Uy, marami pang tao. Unsolved na tayo rito, mga brother. Dito tayo mag-overnight. 150 pesos. 150. At least dito may silungan tayo. Dito rin ako nag-overnight doon, tabi ng akasya na to. Kada kaluskos nagigising ako. Pagkatapos ng 5 dekada, ngayon palang maitatayo ang panibago at pinakamalaking dam na magsusupply ng tubig sa Metro Manila. Hindi na sumasapat ang supply ng tubig na majority nang gagaling sa Angat Dam sa Bulacan, dahilan kung bakit itinatayo ang Wawa Bulk Water Supply Project o mas kilala sa tawag na Upper Wawa Dam. Ang proyektong ito ay may budget na 26.5 billion pesos na magsusupply ng 700 million na litrong tubig kada araw sa karatig ng mga probinsya at sa Kalakang, Maynila na inaasahan namang maging fully operational sa huling bahagi ng taong 2025. Ito ay may lawak na 450 hectares na matatagpuan sa Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Ito ay may taas na 84 meters na may disenyong roller compacted concrete dam. Ang plano sa rides ngayong araw ay dadaanan ang back road mula Rodriguez, Rizal patungong Marilaki Road sa Antipolo at didiretso naman natin papunta ng General Nakar sa Quezon Province. Dadaanan din natin dito ang bagong ginagawang Upper Wawa Dam.
Sa kasamang palad ay hindi pala passable ang kalsadang ito dahil sa gumuhong bahagi nito at naanod na rin ang mga tambak, kaya naman pupuntahan na lang din natin ang bagong ginagawang dam pero magbabangka na lang tayo. Madadaanan din natin ang napakagandang gorge pathway na papunta sa ilog kung saan tayo sasakay ng bangka. Inabot din kami ng halos 30 minutes papunta sa paanan ng bagong dam pero sulit naman ang view kaya panalo pa rin ang boat ride. Samahan niyo ako muli sa panibagong adventure sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Ang gumagawa pala na ito ay Chinese. Good morning guys! So yun, tapos na tayong mag-overnight dito sa Bitbit River, dito sa Norsagaray, Bulacan. Segunda lang to, sapat na itong akyatan na to. Presko, no? Napakadaming punong kahoy sa gilid. Time check natin 8:50 ng umaga. Hanap tayo ng back road. Kasi kung didiretsuhin natin to, dadaan pa tayo ng Litex para makapasok lang yung papunta dun sa Rodriguez. Meron naman ako nakikita mga ruta dyan. Ito rin yung papunta ng Mount Balagbag, Igay Road. Ang daming nagbabike dito. Malapit kasi ito sa Manila. Ito, padiretso pa tayo dito. Ito guys, yung papuntang Mount Balagbag nga pala. Oo nga, lalagpasan pa pala natin. Pero maganda rin tong ruta na to, sa totoo lang. Kung sa bagay last time kasi hindi ko pinag-aralan tong ruta na to, yung dire-diretso na yan. Ito lang yung pinag-aralan ko papunta dito sa Mount Balagbag. Puntahan nyo nga pala tong Mount Balagbag na to, napakagandang challenge para sa mga newbie trail riders. Maganda yan mga brother, hindi kayo magsisisi dyan. Maganda pa nga ng kalsada, 2 lanes. Bagong ruta again. Backdoor, back road. May mga spot pa naman ganito, walang mga bahay-bahay. Tapos malilim din tong kalsada. Ngayon ko lang na-explore to mga to. Sayang, dapat noon pa. Nandiyan ako sa Manila. Mas malapit. Ito na ang pamahalaang bayan ng Rodriguez, Rizal. Pamitinan Protected Landscape. Ayan. Dito naman tayo kakanan papunta dun sa back road. Dito naman papasok papunta ng Wawa Dam. Yung mini dam ng Wawa. Pero may ginagawa kasi dyan sa taas. Upper Wawa Dam naman yon. Tara silipin natin. And at the same time, dyan din talaga tayo dadaan dahil dyan yung back road na susundan natin para makakonekta tayo dun sa Marilake. Ang lalaking puno ng akasya na ito. Ayan o. Panalo. Kasi dalawa yan eh. Huwag kang kakanan, basta kaliwa, dire-diretso. Dire-diretso po. Puro dire-diretso yun, basta kaliwa. At doon ka makapunta sa bagong ginagawang kalsada. Apo. Thank you sir, thank you. Barangay Kasili or Sitio Kasili yung tumbok natin dyan. Sabi sa akin ni sir ay kaliwa lang, diretso kaliwa lang at mapupunta tayo dun sa bagong ginagawang kalsada. Ito ba gayon? Kakaliwa lang daw ako. Ito. Hindi ko sigurado kung ito nga yun.
Trail na to. Oops. Najulaski. Mali na to. Tanong lang natin dito kung tama yung kalsada. Nay, tanong lang po. Ito po ba yung kalsada papuntang Kasili? Kasili, barangay. Yung main lang. Susundan ko lang yun. Pakaliwa ka. Tapos yung bagong matutumbok ko dun yung ginagawang bagong ano dyan, dam. Sige po. Balik ako. Sabi kasi nung tinanong ko kaliwa ka lang, akala ko ito na yung kaliwang tinutukoy niya. I think yung mga nagbibisikleta, dito na rin sila nagso-shortcut eh. Weekday ngayon mga brother. Pero ba't ang daming nagbabike dito? Ito. Sir, sa barangay Kasili po. Ito, bagong-bagong kalsada na, pababa. Kalsada bagong-bago. Boss, marami ring dumadaan papuntang Kasili dito. So ito na pala yung kalsadang kukonekta rin doon sa ginagawang dam, eh. Opo, sir. Antipulo po. Actually, doon ako pupunta sa Marilaki. Diretso ng Nakar. Mayroon daw gumuho kasing part ng kalsada. Kaya baka doon daw mahirapan. Pero meron daw nadaan dito eh. Kukonekta na tayo ng Marilaki na ito sa may malapit sa Buso-Buso. Panalo tong ruta na to. Ito. Tara. Ay, mahirap-hirap nga ito. Parang mayroon namang ibang ruta dito. Para kayong umakyat ng Mount Tapulaw. Kung susuungin mo yan. May konting daan naman doon, kaso nga lang alanganin pa rin yan. Hindi pwede. Tapos yung naka-bike kanina, naka-mountain bike, na bumaba, hindi na nila tinuloy. Kung dati siguro natambakan to, naano din yung tinambak. So, no choice tayo. Sayang. Maganda-gandang back road sana to. Sipin mo, kukonekta ka na sa Marilaki. Sa may malapit sa Buso-Buso. Pag natagos natin to, papunta sa kabila. Kasi doon sa kabilang side ng bundok na to, sementado na yun.
papunta sa Marilake. Tara, silipin na lang natin yung Wawa Dam. Kaya sa ano, yung papunta ng yung bagong ginagawang dam. Kita nyo naman yung bato na yan. Ang solid yan. Ito, hindi na rin mabilang kung ilang beses ako nakapunta dito. Maganda kasi ito, malapit lang sa Manila. Isa sa pinakaunang vlog ko dito sa Wawa. Ito, maganda to. So kailangan mo na rin pala magbangka pag pupunta kayo sa kabilang side, kasi may camping area dun sa kabilang side. Yan, kontratahin natin to, 300 pesos daw. May mga kasabay ako, pero mamaya pagka pupunta na tayo dun sa may dam, ay ako na lang mag-isa, so balikan din ako. Pupunta pa kami sa taas, babaybay namin pataas tong ilog para mapuntahan yung dam. Unfortunately, hindi natin nakyat to kanina, itong part ng bundok na to. Kasi dapat dyan tayo dadaan papunta ng Antipolo, Barangay Casile, sa Antipolo. But anyway, ito na, nalapitan ko naman yung dam, napakalaking dam na ito. Ang gumagawa pala na ito ay Chinese. Upper Wawa Dam naman yung pinaka-common na pangalan na itong dam na to. Kasi meron ng dam, mini dam dun sa baba, at ito naman yung mas malaki. So mangyayari yan, lower dam sa baba, lower Wawa Dam, tsaka upper Wawa Dam naman to. Isang source na naman ng tubig dito sa
NCR particularly. Yun din yung pinaka-purpose ng Kaliwa Dam na ginagawa sa General Nakar para additional source ng tubig ng Metro Manila. Shoutout nga pala dito sa bangkero ko, eksperto ang dalubhasa. Tamang iwas-iwas lang siya dun sa mga mabababaw na part. Talagang sumasayad na yung ilalim ng bangka. Buti matibay naman kasi gawa ta sa fiberglass, magaan, tapos matibay din. Okay guys, tara na. Uwi na tayo. Unfortunately, hindi natin na ituloy itong ruta na to na papunta ng Antipolo, papunta ng Marilake. At pwede na rin sana natin ituloy hanggang sa General Nakar para mas spontaneous sana yung lakad. But anyway, at least nakita rin natin itong isa sa mga projects dito sa Pilipinas ngayon, itong Upper Wawa Dam dito sa Rodriguez, Rizal. Napakalaking pakinabang niyan dahil isa yan sa mga magiging source ng tubig dito sa Metro Manila. So tara naman ngayon sa Mount Uro. Punta natin, nakyatin natin yan. Mount Uro dito sa part na ito? Norsagaray yata to or Montalban. Montalban, Rizal. At saka siguro yung mga ibang pasyalan dito. Pauwi na tayo bali ng Tarlac City. Side trip na lang itong ginagawa ko. Malikabok na nga, bako-bako pa. Bukol-bukol na ewan. Hindi na malaman. Kung sinusundan natin, walang side mirror. Uy, sa tamang landas ba tayo? Parang mali na to. Ibig sabihin, madali na lang yung kalsada doon ngayon. Dati kasi medyo pahirapan daw yung kalsada na yan. Kung landfill pala to. Landfill. Kabahayan din to, dadaanan natin. Ano, di ba? Maganda na nga yung kalsada rito. Oh, ha? Panalo ang loko. Daming landslide. Yan. Overlooking na rito. Tutulis ng bato. Actually may padiretso pang kalsada to eh. Kumbaga itong Mount Oro na to, o Mount Oro, ay madadaanan lang sa kalsadang to. Pero mukhang extreme din to sa riding. Matutulis ang bato niya. Iwas lang tayo ng bato.
Baka mabutas na naman yung interior ng gulong ko. Ayun. Ayun na nga. Ayun na nga. Ay, Diyos míos, grapones. Up. Ups. Ups. May mga view deck naman dito. Anyway, basically itong kabuuan naman na to, ito yung Mount Uru to. Pero mamili kayo, may mga campsite naman dito. Halimbawa, ito yata, gagawin campsite yan. Alright guys, so finally nandito na tayo sa Mount Uro. Ayan, medyo mataas na nga itong part na to kung saan tayo ngayon, overlooking na hanggang sa baba. Pag idediretso natin tong daan na to, kukonekta yan papunta ng, I think sa pinakahuling sitio yan sa taas. Sabi sa akin ni Kuya, yung nakausap ko dyan, kanina na nakasabay ko, meron naman daw paikot pa sa kabilang side, kaso nga lang medyo pahirapan daw yung kalsada kaya hindi ko na lang sinundan. Anyway, yan hinaharap natin, yan na yung view deck mga brother ng Mount Uro. Hindi ko napupuntahan dahil medyo pahapon na rin to, and unfortunately hindi natin na ituloy hanggang sa original na plano natin na kukonekta hanggang sa general na car sa Quezon Province, dahil I think nabanggit ko na to dati na may plano akong tagusin yan mula General Nakar papunta ng Dingalan or vice versa. Pwedeng Dingalan to General Nakar, pero sabi sa akin mas safe daw kung susubukan ko muna sa may General Nakar kumpara sa Dingalan. Kaya sinama ko siya sa rides na to dapat. Kaso nga lang dahil nga hindi passable yung part dyan sa may Wawa Dam, yung pinaka-bypass road dyan papunta dun sa Barangay Casile, part ng Antipolo, hindi natin na ituloy hanggang dun sa General Nakar. Ganun pa man, may mga ibang pagkakataon naman, tignan natin kung paano ko gagawin yan. Gagawa ulit ako ng panibagong ruta, mag-iisip ako ng panibagong ruta kung para maituloy natin yung rides na yan. So sa ngayon, yan, uwi muna tayo ng Tarlac at tignan natin kung ano yung mga susunod na rides natin. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama at panonood. Kung nagustuhan mo itong video na to, please like, share, and subscribe. I'll see you guys on the next adventure. Oy, shoutout kay tatay. Naka-binocular pa siya dito.